Si Senator Rodante Marcoleta binatiko sa Senator Panfilo Lacson na di umano'y nasa likod ng pinagtagpi-tagping video para palabasin na isinusulong niya ang pagsuko sa Kalayaan Island Group. Kumuha tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo ever, Bombo Dennis, muling pinalagan ng Senator Rodante Marcoleta sa Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa di umano'y edited video na inilabas ito sa internet para palabasin na isinusulong niya ang pagsuko sa Kalayaan Island Group sa usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa kanyang privilege speech, binatikos ni Marcoleta ang naturang edited video ng kampo ni Lacson dahil binago umano nito ang tamang konteksto ng kanyang mga pahayag. Aniya, pinagtagpi-tagpi umano ang kanyang mga naging pahayag sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Pebrero 4 dahilan upang nagbago ang kahulugan ng kanyang mga sinabi. Kaugnay nito, sumulat umano siya sa opisina ng kapwa senador para linawin kung ano ang intensyon ng paglabas ng umano'y edited na video, ngunit ayon kay Marcoleta, hindi umano siya nasiyahan sa naging tugon ni Lacson. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. In his reply letter, he further stated, and I quote, "For your information, I do not exercise editorial control nor oversee the day-to-day uploading of content on the said page, which is maintained by my office as part of our regular public information efforts." Again, I strongly disagree, Mr. President. Even if he does not exercise direct editorial control, responsibility still lies with his office for ensuring that the materials they publish accurately reflect the context and intent of the proceedings. Muli naman nanindigan si Marcoleta na kailanman ay hindi niya isinusulong ang pagsuko sa Kalayaan Island Group. Pagdedepensa niya, nagbigay lamang siya ng hypothetical illustration tungkol sa KIG upang ipakita ang komplikasyon sa pagmamapa ng West Philippine Sea at hindi bilang panukalang isuko ang anumang bahagi ng teritoryo. Kasunod nito, iginiit ng senador na mananatili siyang matatag sa pagtatanggol sa Kalayaan Island Group at sa pambansang teritoryo at nanawagan ng patas na kontekstual na pagtatalakay sa mga isyu sa loob ng Senado. Muli, ang tinig ni Senator Rodante Marcoleta. Ang katotohanan ay hindi maaring tabunan ng ingay. At ang paninindigan ay hindi maaring yurakan ng panlilinlang. Uulitin ko po, hindi po ako kailanman nagsulong ng pagsuko ng ating teritoryo. Ako ay naninindigan para sa malinaw, tapat at responsableng pagtalakay ng batas at ng ating pambansang interes. Sa harap ng baluktot na salaysay, ako ay nananatiling matatag sapagkat sa huli, ang katotohanan ay mananaig at ang taong bayan ay may karapatang malaman ng buong katotohanan, walang dagdag, walang bawas, walang panlilinlang. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever, hindi naman direktang sumagot si Lacson sa mga naging argumento ni Marcoleta sa sesyon kahapon. Ngunit sa isang pahayag ngayong umaga, sinabi ni Lacson na mas pinili ang hindi patulan ng kapwa senador at nag-iwan ng mga katagang nagsasabi na hindi mo may papaliwanag ang yelo sa isang insekto sa disyerto. Nagulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.